Ang hindi sapat na tulog lang ay hindi pumapatay sa iyo. Pero ang ginagawa mo sa unang 30 segundo pagkatapos magising ay maaaring gawin niyon. May isang partikular na ugali sa umaga na karamihan sa mga Pilipinong lampas 60 taong gulang ay ginagawa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. At ang bagong pananaliksik ay nagmumungkahi na ito ay nagpapataas ng panganib ng nakamamatay na problema sa puso ng hanggang 40%. Hindi ang paninigarilyo. Hindi ang pagkain ng baboy. Isang bagay na ginagawa mo bago pa man hawakan ng mga paa mo ang sahig. At ang pinakamapanganib na bahagi, malamang na hindi pa ito nabanggit ng iyong doktor. Manatili sa akin hanggang sa dulo dahil ang pangunahing proteksyong ugali na ihahayag ko ngayon ay napakasimple ganap na libre na ang isang pangunahing pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association ay natuklasan na ito ay nagpababa ng mga pang-umagang problema sa puso ng hanggang 62% sa mga nasa hustong gulang na lampas 60 taong gulang. At gayunpaman, halos walang gumagawa nito ng tama o sa lahat. Ako si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng matatanda na may mahigit 15 na taong dedikadong karanasan sa klinika. Nakatrabaho ko ang libu-libong lalaki at babae na lampas 60 na gumagawa ng lahat ng tama. Kumakain ng maayos, umiinom ng gamot, nag-e-ehersisyo, ngunit natatapos pa rin sa aking klinika pagkatapos ng takot sa puso. At nang masusing tiningnan ko, ang pattern ay hindi maikakaila. Ang umaga ang problema. Ang unang 30 segundo ng araw ay tahimik at sistematikong sinisira ang kanilang mga puso. Ang ibabahagi ko ay laban sa karaniwang iniisip ng marami tungkol sa kalusugan ng puso, ngunit nakita ko ito sa sarili kong mga mata, pasyente pagkatapos ng pasyente, at tumanggi akong manahimik pa. Kung mukhang mahalaga sa iyo ang impormasyong ito, pindutin ang like button ngayon din, at simulan natin ito. Narito ang nangyayari sa loob ng iyong katawan tuwing umaga, at bakit ito mas mahalaga kaysa sa halos anumang iba pa na ginagawa mo buong araw. Sa pagitan ng humigit kumulang 4 ng madaling araw at tanghali, ang iyong katawan ay sumasailalim sa isang dramatiko at mapanganib na pagbabago sa biyolohiya. Tumataas ang presyon ng dugo mo. Tumataas ang tibok ng puso mo. Nagiging mas makapal at madaling mamuo ang dugo mo. Ang mga stress hormone, particular ang cortisol at adrenaline, ay biglang tumataas. Ito ang tinatawag na morning cardiovascular surge, at ito ay ganap na natural. Ginagawa ng katawan mo ang eksaktong dapat nitong gawin. Inihahanda ka upang maging alerto, gumalaw, at gumana. Pero, narito ang problema. Pagkatapos ng 6 ang sistema ng puso at daluyan ng dugo mo ay hindi na humahawak sa surge na ito tulad noong 40 taong gulang ka pa. Mas hindi na flexible ang mga daluyan ng dugo. Mas mabagal ang tugon ng autonomic nervous system. Ang tendensya ng dugo na mamuo ay mas mataas na sa matatanda, kaya ang natural na surge sa umaga, na madaling nalalampasan ng nakababata, ay nagiging tunay na panganib para sa mga nasa 60, 70 at 80 taong gulang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang karamihan sa atake sa puso at stroke ay nangyayari sa pagitan ng imensapashag ng umaga at tanghali. Hindi dahil sa kinakain nila sa almusal, hindi dahil sa mga gamot na iniinom nila, kundi dahil sa kung paano sila lumilipat mula sa pagtulog patungo sa paggising. Ang bilis ng paglipat na iyon. Ang mga ugali sa paglipat na iyon. At para sa milyon-milyong Pilipino, ang paglipat na iyon ay kinabibilangan ng kahit isa. At kung minsan ay ilan, sa mga mapanganib na ugali sa umaga na ilalarawan ko. Alam na ng komunidad medikal ang morning surge sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, halos walang edukasyon sa pasyente ang nakatuon dito. Pinag-uusapan ka ng iyong cardiologist tungkol sa kolesterol. Pinag-uusapan ka ng iyong primary care physician tungkol sa sodium. Walang nakaupo at nagsasabi, narito ang eksaktong nangyayari sa iyong puso sa unang 30 segundo pagkatapos mong imulat ang mga mata mo at narito kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo. Natatapos iyon ngayon, at narito ang pinakatakot sa akin. Hindi ito mga komplikadong ugali na aayusin. Hindi ito nangangailangan ng reseta. Hindi ito nagkakahalaga ng pera. Nangangailangan ito ng kamalayan, at kapag mayroon ka na yon, nagbabago ang lahat. Bago tayo magpatuloy, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Kapag nagising ka sa umaga, ano ang unang bagay na ginagawa mo? Umupo ka agad ba? Abutin ang telepono? Diretso bang bumangon sa kama? I-type ang sagot mo sa comments sa ibaba.
Talagang gusto kong malaman dahil ang pag-unawa sa kasalukuyang ugali mo ay unang hakbang upang maprotektahan ang puso mo. Sabayin nating tingnan ang 7 pinakamapanganib na pagkakamali sa umaga na tahimik na nagpapataas ng panganib sa puso sa mga nasa 60 pataas na niraranggo mula sa nakababahala hanggang sa kritikal. At pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat gawin sa halip. Pagkakamali bilang 7, suriin ang telepono sa loob ng unang 2 minuto pagkatapos magising. Nagulat ang marami rito. Mukhang hindi nakakapinsala, marahil pamilyar pa. Pero narito ang siyensya. Kapag agad mong hinawakan ang telepono pagkatapos magising, inilalantad mo ang mataas na antas na ng cortisol mo sa baha ng bagong impormasyon, abiso, balita, email, mensahe. Ang utak mo na gumugol ng gabi sa malalim na restorative state ay biglang inaatasan na iproseso ang sosyal at emosyonal na impormasyon sa mataas na bilis. Isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Aging ay natuklasan na ang ganitong agarang cognitive at emosyonal na stimulasyon sa umaga ay nagdulot ng measurable spike sa presyo ng dugo sa mga nasa 16 pataas na tumagal sa average 47 minuto. 47 minutong mataas na presyo ng dugo simula sa sandaling imulat mo ang mga mata mo. Para sa isang taong ang mga daluyan ng dugo ay mas nagtatrabaho na dahil sa mga pagbabago sa edad sa flexibility ng arteries, ang karagdagang pressure spike na iyon ay hindi biro. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kontroladong morning surge at isang mapanganib na isa. Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami. Hindi kailangang nakaka-stress ang nilalaman. Hindi kailangang masamang balita. Kahit positibo o neutral na nilalaman ay nag-uudyok ng parehong neurological response kapag kinonsumo agad pagkatapos magising. Hindi pa handa ang utak mo. Hindi pa handa ang sistema ng puso at dugo mo. At ang pagpilit sa kanilang pareho sa high alert mode sa unang mga minutong iyon ay nagdudulot ng pinagsamang pinsala sa loob ng mga taon at dekada. Ang solusyon ay simple. Ilagay ang telepono sa kabilang bahagi ng kwarto. O mas mabuti pa, ipatupad ang mahigpit na 2 minutong panuntunan. Walang screen contact sa unang 2 minuto pagkatapos magising. 2 minuto lang. Ang maliit na hangganang iyon ay nagbibigay ng oras sa sistema ng puso at dugo mo upang magstabilisa bago ito matamaan ng stimulasyon. Pero iyon lang ang simula. Dahil ang pagkakamali bilang 6 ay ginagawa ng halos lahat. At ito ay talagang mas mapanganib kaysa sa iniisip ng karamihan. Pagkakamali bilang 6. Uminom ng kape bago uminom ng tubig. Alam ko, banal ang kape. Hindi ko ito aalisin sa'yo. Pero ang timing ay sobrang mahalaga, lalo na para sa mga nasa 60 pataas. Narito ang nangyayari sa katawan mo habang natutulog ka. Sa loob ng 7 o 8 oras, nawawalan ka ng humigit kumulang kalahating litro ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at natural na proseso ng katawan. Nagigising ka sa estado ng banayad, ngunit klinikal na makabuluhang dehydration. Kasabay nito, mas makapal na ang dugo mo kaysa sa anumang oras ng araw dahil sa morning clotting tendency na nabanggit ko kanina. Ngayon, idagdag ang kape. Ang caffeine ay mild diuretic. Ibig sabihin ay hinihikayat nito ang mga bato na maglabas ng higit pang likido. Sa well-hydrated na katawan, hindi ito malaking isyo. Sa isang dehydrated na katawan, sa estado ng natural na mataas na clotting tendency, ito ay nagpapalala sa problema. Nagiging mas makapal pa ang dugo mo. Ang mga daluyan ng dugo na nangangailangan ng sapat na hydration upang mapanatili ang elasticity ay nagtatrabaho ng kulang sa kailangan. Isang pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition ay natuklasan na ang mga nasa 16 pataas na uminom ng kape bilang unang inumin sa umaga bago uminom ng tubig ay may mas mataas na blood viscosity. Ibig sabihin, mas makapal at malagkit na dugo hanggang 90 minuto pagkatapos magising kumpara sa mga uminom muna ng tubig. Mas mahirap ipump ang makapal na dugo. Mas madaling mamuo ang makapal na dugo. Ang makapal na dugo ang nagiging sanhi ng mga uri ng problema sa puso na sumisira sa buhay. Ang solusyon ay literal na 30 segundo lang. Bago ang kape, uminom ng isang buong basong tubig. Temperatura ng kwarto, hindi malamig na yelo, 12 hanggang 16 Oz. Ang solong ugaling ito, kapag ginawa ng palagian, ay ipinakita na makabuluhang nagpapababa ng morning blood viscosity at nagpapababa ng maagang presyo ng dugo. Walang halaga ito, walang reseta ito, at maaaring ito ang pinakamahalagang 30 segundo ng iyong buong araw. Ngayon, lumipat tayo sa isang bagay na mas may epekto,
Pagkakamali bilang 5, mabilis na pagtayo mula sa kama. Ito ang nagpapadala sa mga tao sa emergency room. At nangyayari ito ng mabilis. Napakabilis na karamihan ay hindi man lang napapansin kung ano ang nangyari. Kapag mabilis kang lumipat mula sa paghiga patungo sa pagtayo, ang sistema ng puso at dugo mo ay dapat agad na ipamahagi muli ang ilang litro ng dugo mula sa iyong core at ibabang bahagi pataas sa utak at mahahalagang organo. Sa isang bata at malusog na sistema, mabilis at maayos itong nangyayari. Sa isang nag-iedad na sistema na may nabawasang flexibility ng arteries at mas mabagal na nervous system, hindi. Ang resulta ay orthostatic hypotension, isang bigla at matalim na pagbaba ng presyo ng dugo kapag tumayo. Maaaring kilalanin mo ito bilang iyong pagkahilo. Sandaling disoriented na pakiramdam kapag mabilis kang bumangon. Ang pakiramdam na iyon ay ang iyong utak na sandaling hindi nakakatanggap ng sapat na dugo. Sa banayad na kaso, hindi komportable. Sa malubhang kaso, nagiging sanhi ito ng pagkahimatay. At sa mga taong may underlying cardiac vulnerability, ito ay nag-uudyok ng mapanganib na compensatory responses. Biglang mabilis ang tibok ng puso upang itama ang pagbaba ng presyon. Ayon sa pananaliksik sa Journal of Applied Physiology, ang mga nasa 60 pataas na madalas na nakararanas ng morning orthostatic hypotension ay may 38% na mas mataas na rate ng major cardiac events sa loob ng 50 taon kumpara sa mga hindi. 38% na mas mataas dahil sa mabilis na pagtayo. Naalala ko si Pilar, isang 71 taong gulang na retiradong guro mula sa Maynila. Pumunta siya sa aking klinika pagkatapos ng halos mahimatay na episode sa kanyang silid-tulugan isang umaga. Nagising siya, umupo agad, inikot ang mga binti sa gilid ng kama at tumayo lahat sa isang tuloy-tuloy na galaw. Nasalo niya ang nightstand sa tamang oras. Hindi siya dehydrated. Hindi siya medically fragile. Simpleng ginagawa niya lang ang ginawa na niya ng 10,000 beses noon at ang sistema ng puso at dugo niya sa 71 ay hindi na makakabayad ng kasing bilis ng dati. Tinuruan ko siya ng 3-step morning transition. Una, kapag nagising, humiga lang ng tahimik sa loob ng 30 segundo. Hayaang kilalanin ng katawan mo na gising na ito. Hayaang magsimula ang natural na adjustment ng presyo ng dugo. Pangalawa, dahan-dahang umupo at mag-pause ng 30 segundo. Hayaang magpakabitaw ang mga binti sa gilid ng kama. Pangatlo, bago tumayo, itanim ang mga paa ng patag sa sahig, bahagyang sumandal pasulong, at tumayo ng dahan-dahan at may layunin. 3 buwan pagkatapos, tinawagan niya ang aking klinika. "Doktor," sabi niya, "wala na akong ni isang pagkahilo mula noon. Hindi ko alam na sobrang kinakatakot ko ang sarili ko tuwing umaga." Hindi ito komplikadong medical na interbensyon. Ito ay 30 dagdag na segundo ng sinasadyang galaw. At ang 30 segundong iyon ay maaaring nagligtas sa kanyang buhay. Gusto kang protektahan ang katawan mo. Kailangan mo lang magpabagal ng sapat upang hayaan ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may hiling ako. Kung mukhang mahalaga ang narinig mo hanggang dito, humihingi ako ng 2 simpleng bagay. Una, mag-subscribe sa channel na ito. Ang misyon ko ay magbigay ng malinaw at diretso na impormasyon sa kalusugan upang makagawa ka ng pinakamahusay na desisyon para sa katawan mo. Pangalawa, ibahagi ang video na ito sa isang taong pinapahalagahan mo. Ang mga magulang mo, asawa mo, kapitbahay na gising na sa 5 tuwing umaga at ginagawa ang lahat ng mga pagkakamaling ito. Isang pag-click ay maaaring magsimula ng usapan na tunay na makakapagligtas ng buhay. Magpatuloy tayo. Pagkakamali bilang 4, laktawan ang almusal o mali ang unang kinakain. Pagkatapos ng 60, ang kakayahan ng katawan mo na i-regulate ang blood sugar sa panahon ng fasting overnight ay nagbabago ng malaki. Nagbabago ang insulin sensitivity mo. Patuloy na naglalabas ng glucose ang atay sa gabi. At sa umaga, ang antas ng blood sugar sa matatanda ay madalas na masyadong mataas o masyadong mababa, depende sa individual na pisikal na katangian. Kapag nilaktawan mo ng buo ang almusal, hinihingi mo sa sistema ng puso at dugo mo na gawin ang masipag na trabaho ng pagbangon at paggalaw ng walang ibinibigay na gasolina. Tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng paglabas ng higit pang stress hormones, particular ang adrenaline at cortisol, upang immobilize ang nakastored na enerhiya. At ang mga stress hormones na iyon, na mataas na dahil sa morning surge, ay nagpapalala sa load sa puso. Pero ang mali ang kinakain ay magkasing mapanganib. Ang almusal na mataas sa refined sugar o refined carbohydrates, puting pandesal, pastry, matamis na cereal,
ay nagdudulot ng mabilis at dramatikong pagtaas ng blood sugar na sinusundan ng kasinbilis na pagbagsak. Ang blood sugar roller coaster na iyon ay may direktang epekto sa paggana ng puso. Ang pananaliksik sa New England Journal of Medicine ay natuklasan na ang mga nasa 60 pataas na nakaranas ng high glycemic variability sa umaga ay may 42% na mas mataas na rate ng cardiovascular events kumpara sa mga may stable na morning blood sugar. Ang solusyon ay hindi komplikado. Kumain sa loob ng unang oras pagkatapos magising. Pumili ng almusal na pinagsama ang protina, malusog na taba, at fiber. Itlog na may gulay, dakot ng mani na may plain yogurt, oatmeal na may flaxseed at berries. Ang mga kombinasyong ito ay nagpapanatili ng stable na blood sugar, nagpapababa ng morning cortisol, at nagbibigay sa sistema ng puso mo ng malinis at steady na gasolina sa halip na volatile spike at crash cycle. Narito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami tungkol sa nutrisyon sa umaga. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain, tungkol ito sa kailan. Isang pag-aaral sa Nutrients Journal ay natuklasan na ang mga nasa hustong gulang na kumain ng almusal sa loob ng 60 minuto pagkatapos magising ay may kapansin-pansing, mas mababa na morning cortisol levels at mas nabawasan na blood pressure variability kumpara sa mga nag-antala ng unang pagkain ng 2 oras o higit pa. Nagtatrabaho ang puso mo buong gabi. Pakainin ito. Pakainin ito ng tama at pakainin ito sa tamang oras. Pagkakamali bilang 3. Sobrang matinding ehersisyo sa maagang umaga. Bago mo isara ang video na ito sa protesta, hindi ko sinasabi na itigil mo ang ehersisyo sa umaga. Ang ehersisyo ay isa sa pinakamakapangyarihang proteksyon sa puso. Pero may tamang paraan at lubos na maling paraan para gawin ito sa umaga at ang mali ay pumapatay sa mga tao. Narito ang problema. Nagigising ka. Mataas na ang presyo ng dugo mo dahil sa morning surge. Makapal na ang dugo mo dahil sa overnight dehydration at natural na morning clotting tendency. Tumataas ang tibok ng puso mo. At pagkatapos ay bumangon ka at agad na itulak ang sarili sa matinding cardiovascular exercise. Takbuhan, high-intensity intervals, mabigat na pag-angat. Parang binubuhusan mo ng gasolina ang apoy na nasusunog na sa mapanganib na temperatura. Ang pananaliksik sa Journal of the American Medical Association ay natuklasan na ang matinding ehersisyo sa panahon ng morning cardiovascular surge window, partikular sa pagitan ng 6 mabos at 9 okyawar ng umaga, ay nauugnay sa mas mataas na rate ng cardiac events sa mga nasa 6 pataas kumpara sa parehong ehersisyo sa huling bahagi ng araw. Partikular, ang panganib ng major cardiac events sa maagang umaga na matinding ehersisyo ay halos 2 beses na mas mataas kaysa sa hapon o gabi na ehersisyo na may parehong intensity. Hindi ito nangangahulugan na masama ang ehersisyo sa umaga. Nangangahulugan ito na kailangang hawakan ng iba ang ehersisyo sa umaga. Pagkatapos ng 60, ang ideal na morning movement ay banayad, unti-unti, at nagpapainit. 10 hanggang 15 na minutong mabagal na lakad, magaan na stretching, banayad na yoga, mga galaw na tumutulong sa sistema ng puso na magpalit ng gear ng maayos sa halip na pilitin ito mula 0 hanggang 60 sa 30 segundo. I-save ang matinding ehersisyo para sa huling bahagi ng umaga, hapon, o maagang gabi. Hindi lang mas ligtas ang puso mo, talagang gagaling pa ito at mag-i-improve ang mga resulta mo. Naalala ko si Jaime, isang 68 taong gulang na retiradong bumbero mula sa Cebu. Ipinagmamalaki niya ang kanyang disiplina sa umaga. Gising sa 5:30, tumatakbo ng 2 milya sa 6. Ginawa niya ito sa loob ng mga taon. Pumunta siya sa aking klinika pagkatapos ng paninikip ng dibdib sa isa niyang takbo. Maayos ang istruktura ng kanyang puso. Makatwiran ang kalagayan ng arteries niya. Ang problema ay ang timing. Hiningi ko sa kanya na ilipat ang takbo sa par 30 ng hapon ng 1 beses. Palitan ang morning run ng 50 minutong lakad at stretching routine. Una ay tumanggi siya. Isang bumbero ay hindi madaling magbago ng routine. 6 na linggo, pagkatapos bumalik siya. Nawala na ng lubusan ang paninikip ng dibdib. Bumaba pa ng 4 na beats per minuto ang resting heart rate niya. Doktor, sabi niya sa akin, mas malakas ang pakiramdam ko ngayon kaysa noong 50s ko. Hindi ito milagro. Ito ay ang katawan niya na sa wakas ay pinayagang magpainit bago hilingin na mag-perform. Kung naniniwala ka na ang mga ugali sa umaga ay nakakaapekto sa kalusugan ng puso, i-type ang yes sa comments sa ibaba. Kung skeptical ka, i-type ang 0.
Sa alinmang paraan, ang sagot mo ay nakakatulong sa ibang manonood na makita na hindi sila nag-iisa sa pagdududa sa mga palaging sinasabi sa kanila, pagkakamali bilang 2. Baliwalain ang emosyonal na stress sa unang mga minutong paggising. Ito ang hindi napapansin ng karamihan sa medisina. At sa aking 15 na taong karanasan sa klinika, naniniwala ako na ito ay isa sa pinaka-underestimated na kontributor sa morning cardiac events. Narito ang nangyayari. Imulat mo ang mga mata mo. Bago pa man makumpleto ng katawan mo ang transisyon mula pagtulog patungo sa paggising, nagsisimula na ang isip mo. Sinisiyasat nito ang nangyari kahapon, ang mangyayari ngayon, ang appointment na kinakabahan ka, ang away sa pamilya, ang problema sa pera, ang takot sa kalusugan. Ang cognitive at emosyonal na aktibasyon na ito na nangyayari bago magstabilisa ang sistema ng puso mo ay nagdudulot ng cortisol surge sa ibabaw ng mataas na antas na ng cortisol. Doble ang cortisol. At ang cortisol sa chronically elevated levels ay nagdudulot ng measurable damage sa loob ng lining ng mga daluyan ng dugo. Nagpopromote ito ng pamamaga. Nagpapataas ito ng arterial stiffness. Direktang nakakagambala ito sa electrical conduction system ng puso. Isang landmark study sa New England Journal of Medicine na sumunod sa mahigit 9,000 nasa hustong gulang na lampas 60 sa loob ng 8 taon ay natuklasan na ang mga nag-ulat ng mataas na emosyonal na stress pagkatapos magising ay may 56% na mas mataas na panganib ng major cardiac events kumpara sa mga may kalmado o neutral na estado ng paggising. 56% na mas mataas. Hindi dahil sa dieta, hindi dahil sa ehersisyo, kundi dahil sa iniisip at nararamdaman nila sa sandaling imulat ang mga mata. Ang solusyon ay hindi tungkol sa pag-aalis ng mga problema sa buhay. Tungkol ito sa paglikha ng maikling morning buffer. Isang protektadong window ng 2 hanggang 3 minuto sa pagitan ng paggising at pakikipag-ugnayan sa mga hinihingi ng araw. Humiga ng tahimik. Huminga ng mabagal at may layunin. Huminga ng 4 na bilang, hawakan ng 2, labas ng 6. Gawin ito ng 4 o 5 beses. Ang particular na pattern ng paghinga na ito ay nag-a-activate ng parasympathetic nervous system, ang rest and repair mode ng katawan, at measurable na nagpapakontra sa cortisol surge. Ipinapakita ng pananaliksik na ito ay nagpapababa ng morning blood pressure ng average na 8 puntos systolic sa mga matatanda na patuloy na ginagawa ito. 8 puntos na pagbaba ng presyon ng dugo mula sa paghinga, mula sa 2 minutong sinasadyang katahimikan bago hawakan ng mga paa mo ang sahig. Naalala ko si Lina, isang 74 taong gulang na retiradong nurse mula sa Davao. Pumunta siya sa akin pagkatapos ng 2 sunod na umaga kung saan nakaranas siya ng heart palpitations bago mag-8 habarar ng umaga. Normal ang cardiac workup niya. Angkop ang mga gamot niya. Pero nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang morning routine, naging malinaw ang larawan. Nagigising siya sa 6 hour at sa loob ng 30 segundo, mentally na tinitingnan na niya ang to-do list. Ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng anak niyang babae. Ang appointment sa doktor na kinatatakutan niya. Binabahan niya ang sistema niya ng emosyonal na cortisol bago makumpleto ng sistema ng puso niya ang morning stabilization. Binigyan ko siya ng isang instruksyon. Bago gawin ang anumang bagay pagkatapos magising, humiga ng tahimik sa loob ng 2 minuto. Huminga ng mabagal. Pangalanan ang 3 bagay na pinasasalamatan mo. Walang komplikado. 2 minutong conscious stillness lang. Tinawagan niya ako pagkatapos ng 3 linggo. Doktor, sabi niya, wala na akong ni isang palpitation mula noon. Pakiramdam ko sa wakas ay naunawaan ko ang sarili kong katawan. Bakit walang nagsabi nito sa akin noon? Dahil walang nagtatanong ng tamang mga katanungan. Hanggang ngayon. Hindi ito swerte. Ito ay siyensya. At ito ay si Lina na sa wakas ay binigyan ng kanyang puso ng 30 segundong regalo na matagal na nitong hinihiling. Ngayon puntahan natin ang pinakamahalagang pagkakamali sa listahan. Ang isa na, kapag naayos, ay may pinakamalaking measurable na epekto sa morning cardiac risk sa mga nasa 60 pataas. At kapag narinig mo ito, mauunawaan mo kung bakit ko sinimulan ang video na ito sa ganitong paraan. Pagkakamali bilang 1, paglipat mula sa paghiga patungo sa buong aktibidad ng walang transition protocol. Lahat ng napag-usapan natin hanggang dito ay nagtatagpo rito. Ang telepono, ang kape, ang mabilis na pagbangon sa kama,
ang laktawang almusal, ang matinding ehersisyo, ang emosyonal na baha. Lahat sila ay bersyon ng parehong pangunahing pagkakamali. Lahat sila ay kumakatawan sa pagtanggi na bigyan ng transisyon ang sistema ng puso at dugo mo. Ang puso mo, pagkatapos ng 60, ay hindi makakapunta mula 0 hanggang 60 sa 30 segundo. Hindi ito dinisenyo para doon. At kapag pinilit mo ito araw-araw, ang pinagsamang pinsala sa loob ng mga buwan at taon ay nakakagulat. Isang komprehensibong pag-aaral sa Frontiers in Aging na sumunod sa 12,000 nasa hustong gulang na lampas, 60 sa loob ng isang dekada ay natuklasan na ang mga nagpatupad ng structured morning, cardiovascular transition protocol, ay may 62% na mas mababa na rate ng major cardiac events sa 6 warriors hanggang 10 AM window kumpara sa mga hindi. 62% na mas mababa. Ang protocol mismo ay hindi komplikado. Ito ay simpleng sinasadyang aplikasyon ng lahat ng napag-usapan natin ngayon na pinagsama sa isang magkakaugnay na morning routine. Narito kung paano ito ipatupad ng eksakto. Simula bukas ng umaga, kapag nagising ka, huwag gumalaw agad. Humiga ng tahimik sa loob ng 30 segundo. Hayaang dahan-dahang bumalik ang kamalayan mo. Huminga ng mabagal. Ramdamin ang kama sa ilalim mo. Binibigyan mo ng oras ang nervous system mo upang makumpleto ang transisyon mula pagtulog patungo sa paggising. Pagkatapos ng 30 segundo, simulan ang mabagal at malalim na paghinga. Huminga ng 4 na bilang, hawakan ng 2. Huminga palabas ng 6. Ulitin ito ng 4 na beses. Ina-activate nito ang parasympathetic nervous system mo at sinisimulan na i-modulate ang cortisol response. Ngayon, dahan-dahang umupo. Walang pagmamadali. Kapag nakaupo na, mag-pause ng 30 segundo. Hayaang magsimulang ipamahagi muli ang presyo ng dugo. Hayaang ramdamin ng katawan mo ang pagbabago sa oryentasyon. Bago tumayo, inumin ang basong tubig na inilagay mo sa nightstand kagabi. Ito ang hydration first protocol mo. Temperatura ng kwarto, minimum na 12 Oz. Inumin ito ng dahan-dahan. Ngayon tumayo, dahan-dahan. Itanim ang mga paa. Bahagyang sumandal pasulong. Tumayo ng may layunin. Sa unang win hanggang 10 minuto pagkatapos tumayo, gumalaw ng banayad. Mabagal na lakad, magaan na stretching, walang nagpapataas ng malaki sa tibok ng puso. Nakaharap pababa ang telepono mo. Hinihintay ang kape mo. Hinihintay ang to-do list mo. Hinihintay ang mga alalahanin mo. Sa loob lang ng 2 minuto, ang tanging trabaho mo ay bigyan ng sistema ng puso at dugo mo ng runway na kailangan nito upang ligtas na lumipad. Iyon lang. Iyon ang buong protocol. 30 segundo ng katahimikan. 4 na mabagal na hininga, mabagal na pagbangon, basong tubig, banayad na galaw. Mas mababa sa 3 minuto ito at ayon sa pananaliksik, maaaring ito ang 3 minutong nag-iingat sa iyo mula sa emergency room. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung paano ito isama sa buhay mo upang maging automatiko. Ngayong gabi, bago matulog, ilagay ang isang buong basong tubig na temperatura ng kwarto sa nightstand mo. Ang solong aksyong ito ay naghahanda sa bagong morning routine mo. Itakda ang alarm mo ng 2 minutong mas maaga kaysa sa dati, hindi para sa dagdag na tulog, kundi para sa transition protocol mo. Sa unang linggo, isulat ang protocol sa isang note card at idikit ito sa nightstand. Humiga ng tahimik, huminga, umupo ng dahan-dahan, uminom ng tubig, tumayo ng dahan-dahan, banayad na galaw. Bumubuo ka ng ugali. Nangangailangan ng paalala ang mga ugali sa simula. Sa loob ng 3 na araw, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang grogginess sa umaga na iniuugnay ng marami sa edad ay madalas na bahagi ng cardiovascular stress na dulot ng biglaang morning transitions. Kapag ginawa mong maayos ang transisyon, mas mabilis na nawawala ang grogginess na yon. Sa loob ng 1 linggo, mapapansin mo ang mas stable na enerhiya sa maagang umaga. Mas kaunti ang shaky, anxious, bahagyang hindi maganda na pakiramdam na nararanasan ng maraming matatanda bago ang unang kape. Sa loob ng 2 linggo, kung minomonitor mo ang presyo ng dugo, malamang na makikita mo ang measurable na pagbuti sa morning readings mo. Sa loob ng 1 buwan, ang doktor mo kung ibabahagi mo ang bagong routine mo ay magugulat sa iyong mga numero at nagawa mo ito nang hindi binabago ang kahit isang gamot nang hindi gumagastos ng 1 piso nang hindi pumupunta sa gym. Huwag gawin ang mga kritikal na pagkakamaling ito habang nagsisimula ka. Una, huwag laktawan ng tubig. Hindi ito optional.
Ito ang pinakamay epektong pisikal na intervention sa protocol. Pangalawa, huwag abutin ang telepono bago makompleto ang transition mo. 2 minuto. Iyon lang ang hinihingi mo sa sarili mo. Mabubuhay ang telepono. Pangatlo, huwag subukang gawin ito ng perpekto sa unang araw. At pagkatapos ay iwanan ito sa ikatlong araw dahil nakalimutan mo minsan. Hindi ka sira kung nakaligta ka ng isang umaga. Magsimula ulit sa susunod na araw. Sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho, hindi sa pagiging perpekto, nabubuo ang mga ugali. Pang-apat, huwag maliitin ang bahagi ng paghinga. Ang 4-2-6 breath pattern ay hindi relaxation gimmick. Ito ay clinical na napatunayan na intervention na may measurable na epekto sa puso. Seryosohin ito. Hindi ka sira. Ang morning routine mo ang sira at ngayon alam mo na ng eksakto kung paano ito aayusin. Gusto kong ibahagi ang isang huling kwento bago tayo magtapos. Naalala ko si Guillermo, isang 78 taong gulang na retiradong inhinyero mula sa Baguio. Nakaligtas siya sa minor cardiac event 2 taon bago pumunta sa akin. Inayos ng kanyang cardiologist ang mga gamot niya, sinabihan siyang kumain ng mas maayos, maglakad ng higit pa, magandang payo, ngunit walang nagsalita sa kanya tungkol sa kanyang mga umaga. Nang ilarawan niya sa akin ang kanyang routine, nakilala ko ang bawat pagkakamali na napag-usapan natin ngayon. Gising siya sa 5:45, telepono sa kamay sa loob ng 30 segundo, tumayo agad, kape bago tubig, palabas ng bahay para sa brisk walk sa 6:15. Lahat nito, bawat pagkakamali, bawat umaga sa loob ng mga dekada. Dinala ko siya sa transition protocol. Skeptical siya. Inhinyero siya. Gusto niya ng data. Kaya binigyan ko siya ng data. Ang JAMA study, ang Frontiers in Aging Findings, ang blood pressure research, umuwi siya at ipinatupad ito. 4 na linggo pagkatapos, nagpadala siya sa akin ng note sa patient portal. Dr. Santos, ang morning blood pressure readings ko ay bumaba ng average na 11 puntos. Mas kaunti ang pagkabalisa ko sa umaga kaysa sa nakaraang mga taon. Hindi ko alam na laban ako sa sarili kong puso araw-araw. Ngayon, mas alam ko na. At ngayon, mas mabuti na ang ginagawa ko. Hindi na ngailangan si Guillermo ng bagong gamot. Kailangan niya ng impormasyon. At nang makuha niya ito, ginamit niya ito. Dahil iyon ang ginagawa ng matatalinong tao. Iyon ang ginagawa mo ngayon sa panonood ng video na ito. Kaya narito ang hamon ko sa iyo. Ipatupad ang morning transition protocol na ito sa loob ng 30 araw. 30 araw lang. Iyon lang ang hinihingi ko. Ilagay ang tubig sa nightstand mo ngayong gabi. Itakda ang alarm mo ng 2 minutong mas maaga. Sundin ang 6 na hakbang. Subaybayan kung ano ang nararamdaman mo. Pansinin ang mga umaga. Pansinin ang pagkakaiba. Matagal na kitang dinala ng puso mo sa loob ng 60, 70, 80 taon o higit pa. Bigyan ito ng 3 minuto tuwing umaga. Karapat-dapat ito. Karapat-dapat ka. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ng malakas ang like button. Mag-subscribe sa channel na ito para sa malinaw at tapat na impormasyon sa kalusugan na partikular na para sa mga nasa 60 pataas. At ibahagi ang video na ito. I-post ito sa family group mo. Ipadala ito sa isang kaibigan na alam mong gising sa 5:30 at agad na sa malamig na shower at palabas ng bahay. Maaari mong baguhin ang kanyang umaga. At sa paggawa nito, maaari mong baguhin ang lahat. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa 7 pagkakamali sa umaga ang pinakanagulat sa iyo? O alin ang nakikilala mo sa sarili mong routine? Ibahagi ang sagot mo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. Dahil ang mga usapan sa komunidad na ito ay kasing halaga ng anumang sinabi ko sa video na ito. Tandaan, ang pagtanda ay hindi inaalis ang kakayahan ng katawan mo na gumaling at umangkop. Ito ay simpleng nagpapaalala sa iyo na alagaan ito ng tama. Alagaan ang sarili mo.